O, ito, pakinggan ninyo itong sinabi niya, uulitin natin to. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Na-approve daw ng July 2022. Tapos? Nagsimula ito ng 2023. Nagsimula noong 2023. Okay, so sa kanya, tangina mo talaga. Ang sarap mong kurutin ng madiin. Yung hindi ka na makakahinga. O ano pa? Early 2023. Since kinurek pa siya ng isa ring tangan niyang alalay. Yung tangan niyang julalay. Na dating Duterte, nasa gabinete ni Duterte to. Putang ina, walang ibang nakakaalam dito kundi sila. Oo, pero putya kinurek niya pa. July. Bakit July? Puta, may mga approval kasi yung mga approval. Putang ina, kala mo may alam talaga si Gago eh. O mamaya, paparinig ko sa inyo totoong kwento ng tulay na yan Ang alamat ng tulay. O sige. Matangina mo pag nagsisinungaling ka talaga. Pag nagsisinungaling ka talaga, putang ina, nauutal ka eh. Inuutil ang putragis na ito. Ulitin natin. Putang ina mo. Para kang sanggol. Ay, napakasinungaling mo kasi. Yan ang sinasabi ko siya. Alam mo kung anong ambag mo dyan, Bongbong? Putang ina ka, kung makapaglakad ka dyan, kala mo ikaw may-ari eh. Ang inambag mo lang dyan, putang ina yung tarpaulin na dalawang itinayo mo. Yun lang na yung ambag mo dyan, hayop ka. Sa pag-iisip na itong project na to, wala kang ginawa rito. Yan ilang inan nyo. Bobo talaga ang putya. Sige pa, diretso. Tulungan naman tayo ng mga Chinese. Wow, natulungan tayo ng Chinese. Anong tulong ang binigay sa atin? Alam mo? Puta, hindi mo alam. Alam mo kung ano yung sinasabi niyang tulong na ibinigay ng Chinese? Eto lang. Kontrakto dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis. At marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure, mabilis at nasa tamang gastos. Sa tamang gastos. Marunong daw magtayo ng tulay. Paulit-ulit niya sinasabi. Marunong nagtayo ng tulay, mabilis, maayos, at tama ang gastos. Putang ina mo, wala kang pakialam sa gastos, Bongbong. Kahit sang kusing, wala kang ginastos dyan. Oo, kahit isang pako, wala kang inambag dyan, punyeta ka. Wala kang alam dito sa tulay na ito. Hindi mo alam kung anong nangyari sa tulay na ito. Oo, so sinasabi niya dito na tama ang pagkakagastos, magandang mga materyales. Putang ina nito, kala mo naman siya yung nag-isip kung paano gawin yung tulay. Inan to, adik talaga yung galawan eh. Hindi niya alam kung paano ang istorya nitong tulay na ito. Hindi niya ni-research, hindi niya inalam. Basta ang alam niya, kanya to, akin to. At ito nakakatawa. Meron daw siyang 4 na legacy project sa Davao. Pag tinanong mo ano yun, hindi niya alam. May 4 na legacy project, tapos hindi mo alam? Utangin ka talaga BBM kahit kailan. Talagang yung utak mo kumikinang. Kumikinang dahil hindi mo ginagamit. Pag binenta mo yan, puta mahal pa presyo niyan. Oo. Sa sobrang hindi nagagamit ng utak mo, BBM. Mahal yan. Huwag mong ipakilo yan, ha. Ibenta mo. Kasi wala pa. As in, ano yan, pristine condition. Hindi gumagana eh. Kasi walang gas-gas. Nakalagay pa yung factory, yung factory seal. Nakalagay pa yung tawag din yung plastic, hindi pa natatanggal. Oh, ganyan yung utak nito ni BBM. Ano ba naman lang yung, ano ba yung history nito, tuloy na ito? Sa Davao kasi ito eh. Sino ba talaga nagpagawa nito? Ganun ba? O dapat at least man lang ganun para at least yung pagkakaano mo dyan, yung pagkaka-deliver mo dyan, ayos naman. Hindi daw, sabi pa ng Malacanang, sabi pa nito ni Claire Castro, isa ring tanga rin, na hindi daw siya nag-credit grab dyan sa dyan sa Bukana Bridge na yan. Kung ina mo, hindi ka nag-credit grab, wala kang pinasalamatan eh. Hindi mo pinasalamatan yung China na sila ang nagpondo niyan. China nagpondo niyan, lahat. Lahat mula mo sa simento, hukay, bayad ng tao. China ang nagbigay niyan. Hindi lang isa na tulay ang binigay sa atin ng China, hindi ba? Itong tulay na ito at saka yung tulay diyan sa may Binondo. Dahil sa magandang relasyon ng Pilipinas at ng China, putang ina, nagbibigay sila sa atin. Ang Amerika anong binigay sa iyo? Pinipilit mo maging kaibigan Amerika, anong binigay sa iyo? O kita mo ngayon, na gano'n na naman sila, may inilabas sila na bagong memorandum galing sa White House na magpo-focus sila sa kanilang rehiyon. Na wala na silang pakialam sa ibang rehiyon, magpo-focus sila sa kanilang rehiyon.
Relihiyon tuloy. O kita mo, ilang EDSA site ang binigay mo sa kanila. Alam niyo yung mga EDSA sites na yan, tayo nagmi-maintain yan. Tayo nagbabayad ng kuryente, tubig, putang ina yan. Tingnan mo kung gaano katarantado to. Tapos wala man tayo napapakinabangan sa mga ulol na yan. Ito sa China na dinidemonize nyo. Tingnan mo, binibigyan tayong tulay. Saan ka makakita ng ganyan? Saan ka makakita ng isang bansa inaaway mo na binibigyan ka pa ng tulay? Tingnan to, bobo kasi. Puro kasi pansarili. O pansarili, kaya nakipagkaibigan sa China, ay sa Amerika, dahil meron yan silang pera doon sa Amerika eh. May mga properties sila sa Amerika na kailangan nilang makuha. O kasi nung panahon nung magnanakaw yung mga magulang, marami silang biniling mga building doon. Marami silang biniling mga apartment, mga properties doon, na nung binigyan sila ng sanction, hindi sila makabalik sa Amerika dahil sa ginawa nilang human rights violation at corruption sa Pilipinas. Binan sila sa Amerika, hindi nila makubra yan. Kaya alam natin na yung mga pagpunta-punta niya sa Amerika, yung mga pagpunta-punta niya sa Amerika, alam natin na talagang kinukubra na nila yung mga pera nila dyan. Putang ina nyo, dami nyo ng pera, nagnanakaw pa kayo sa Pilipinas. Okay na yun eh, sa inyo na yung pera na yun. Loss na ng Pilipinas yun. Pero yung putang ina, hindi pa kayo nakontento sa mga pera na ninakaw ng mga magulang mo. Nagnakaw ka pa nung termino mo, putang ina, sa kasagad-sagaran talagang kahayup-kahayupan ng demonyong pamilya ninyo. Sa totoo lang. Hindi ba? Batake mo. Nakuha, kaya nagpunta ng Amerika yun, di ba? Pagbalik niya ng Amerika, putang ina, demonyo na siya. Pumunta lang siya isang beses sa Amerika, nagbatingaw-batingaw siya dun sa New York Stock Exchange, NYSE. Puta, pag uwi niya dito, satanas na siya. Pag uwi niya dito, putang ina, yung mga Afghanistan, inampun niya na, nasa na yun? Tingnan niyo, puro kahayupan ang ginawa sa Pilipinas dito. Asa na yung mga Afghanistan na yan, tinatago nyo. Libo-libo daw yan. Puta, mag-iingat kayo, baka 2 sa 1,000 na yan. Mahilig magpasabog ng sarili, bahala kayo dyan, ha? Ginusto niyo yan. Puta nga yan ang presidenteng ogag ninyo eh. Pagkatapos, ano pa, yung mga binigyan ng EDCA sites. Pucha, siyam na EDCA site ang binigay ng loko-loko. Tapos pagkatapos, biglang tinrabaho ng mga Duterte. Pagkatapos, biglang tinrabaho na si Pastor Apollo Cabrillo. Sabi ko sa inyo, isang punta lang niya sa Amerika dahil doon sa mga properties at pera nila doon na mga naka-freeze. Napalagay ko yun ang ginamit ng Amerika para makontrol itong tanga na ito. Tanga to eh. Para makontrol itong tanga na ito, mukhang pera ito. Ayan na. Dahil kampihan nila yung Amerika, naisip nila, pucha, kampihan natin yung Amerika. Sige, pucha na, nakawin natin yung lahat ng pera ng Pilipinas. Patay! Tinan nyo. Tatanungin ninyo, magkano yung budget natin? Wala, ang laki-laki ng budget ng Pilipinas, pero walang mga infrastructure na nagagawa. Kita mo, sa sobrang walang nagagawang infrastructure ng administrasyon ni Bongbong, pucha, kinukuha niya na yung indigan niya. Meron daw siyang 4 na legacy project sa Davao, pero hindi niya na matandaan yung 3. Ito daw yung isa. 2 tulay yan eh. 2 tulay yan sa Davao na ginagawa. Tapos meron pa yung subway. Hindi subway, tunnel. Yung tunnel na ginagawa na malapit na din matapos. Pucha, pag natapos yun, ilibing nyo na si Bongbong doon. Bilisan nyo tapusin yung tunnel na ginagawa dyan sa Davao para makuha na nito ni Bongbong yung credit, ha. Wala na nga ito nagagawa eh. Ano man lang yung kunin niya yung credit ng mga, ng mga proyekto na yan. Diyos ko, nakakahiya kayo at